susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ilang dekada na ang nakalipas pero hindi pa rin matanggap ni Attorney Meredith ang pagkamatay ng pinakamamahal niyang anak na si Lily na binili niya sa kaibigan niya. Kailangang iwan ni Meredith ang anak niya kay Emily para mag-aral sa Amerika para matupad ang pangarap niya hanggang makatanggap ng masamang balita si Meredith. Nalaman ni Meredith na nalunod ang barkong sinakyan ni Emily at kasama ang anak nito dahil sa lampi na nakita sa katawan ni Emily pero ayaw maniwala ni Meredith. Bilang isang ina, malakas ang pakiramdam ni Meredith na buhay pa ang kanyang anak, kaya patuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga para mahanap ang kanyang anak na si Lily. Hanggang sa makausap ni Meredith ang isa sa mga naging pasahero ng barko na nakaligtas at kanyang tinanong kung may kasama bang sanggol ang kaibigan niyang si Emily sa barko. Ang hindi alam ni Meredith bago sumakay ng barko si Emily na pagdesisyonan niyang iwan ang bata sa labas ng bahay ng tunay nitong ama at kadugo, si Ramir Ingano. Para makilala ni Meredith ang kanyang anak, naisipan ni Emily na iwan ang keychain ni Meredith sa baby bilang tanda sakaling hanapin ni Meredith ang kanyang anak. Hindi makakalimutan ni Ces ang araw na nakita niya si Lilette sa labas ng bahay at natandaan pa niya ang keychain at sulat kamay na nag-iwan na nasa loob ng baby bag. Hanggang sa binisita ni Meredith ang tita ninang ni Lilette sa loob ng kulungan dahil may tatanungin lang siya tungkol sa keychain kung paano ito napunta kay Lilette. Kaagad namang ipapakita ni Ces ang sulat na kasama sa baby bag at tumigil ang mundo ni Meredith sapagkat kilalang-kilala niya ang sulat kamay ng kaibigan niyang si Emily. Dito na madidiskubre ni Meredith na baka si Lilette na nga ang tunay niyang anak na matagal na niyang hinahanap dahil sa sulat at keychain na nanggaling sa kaibigan niyang si Emily. Makikilala na kaya ni Lilette ang tunay niyang ina bago mawala ang tita ninang niya? Abangan.